Isang papel, isang sampal, isang kasinungalingan. Sa harap ng maringal na lobby ng aming kondo, winasak ni Marcelo ang danggal ko. Hindi ko anak ang bastardong yan! Ang sigaw na dumurog sa puso ko habang nakang-isi ang kanyang kabit sa dilim. Akala nila ay matatapos ako sa lansangan. Ngunit hindi nila alam, dala ko ang mga numero magpapabagsak sa kanilang kaharian. Handa na ba silang makita ang muling pagbangon ng babaeng itinuring nilang basura? Bakit na ba kailangang dumanas ng ganitong kalupitan ang isang tapat na asawa? Wala akong pakialam kung saan ka pupunta. Just get out of my sight and take that bastard with you! Ang tinig ni Marcelo ay kasing lamig ng bakal. Walang bakas ng pag-aalinlangan. Habang ang bawat salita niya ay bumabaon sa pandinig ni Helena. Sa gitna ng marangyang lobby ng kanilang kondominium, ang mga salitang yon ay tila mga palasong may lason na tumama sa pinakamalambot na bahagi ng kanyang pagkatao. Sa mga sandaling iyon, mahigpit na yakap ni Helena ang bagong silang na si Mateo, ang sanggol na 3 araw pa lamang na nasisilayan ang mundo. Ang kabilang kamay ni Helena ay may hawak pang maliit na kahon ng paboritong blueberry cheesecake ni Marcelo. Isang munting sorpresa na pinilit niyang bilhin bago umuwi mula sa ospital, sa kabila ng hapdi ng kanyang mga tahi, dahil gusto niyang ipagdiwang ang kanilang unang gabi bilang isang buong pamilya. Ang tamis ng asukal sa cake na iyon ay tila naging lason sa kanyang sikmura habang nakatitig siya sa asawang hindi niya na makilala. Nanigas ang kanyang mga binti. Naramdaman ni Helena ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso, hindi dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa unti-unting pagguho ng kanyang mundo. Ang marangyang lobby na dati ay simbolo ng kanilang tagumpay ay tila naging isang malawak at madilim na hukay. Ang bawat hininga niya ay may kasamang hapdi, tila may mga bubog na bumabara sa kanyang lalamunan. Hindi siya makasigaw, hindi siya makakilos. Ang tanging nagawa niya ay masigpitan ang pagkakakarga sa kanyang anak, habang ang init ng katawan ng sanggol ang tanging nagpapaalala sa kanya na buhay pa siya sa gitna ng pagpatay sa kanyang dangal. Marcelo, ano bang sinasabi mo? Si Mateo, anak mo siya. We waited for him for years. Pabulong nga saad ni Helena. Ang kanyang boses ay nanging inig gaya ng mga dahon sa gitna ng malakas na hangin. Ngunit bago pa makasagot ang asawa, isang marahas na tawa ang pumuno sa katahimikan. Lumabas mula sa likod ng malaking kolom si Doña Consolacion, ang kanyang biyenan. Suot ang kanyang mamahaling perlas na tila nagniningning sa gitna ng kahihiyan ni Helena. Huwag ka nang magmalinis, Helena. Hindi kami ipinanganak kahapon. Here, basahin mo ito para mataahon ka sa kapal ng mukha mo. Isang puting sobre ang inihagis sa paanan ni Helena. Ang tunog ng papel na tumama sa sahig ay tila isang hatol ng kamatayan. Dahil sa bigat ng karga at panghihina ng katawan, dahan-dahang lumuhod si Helena para kunin ang sobre, habang ang ilang mga kapitbahay na dumadaan ay nagsimulang magbulungan. Ang kanilang mga mata ay puno ng mapanghusgang tingin. Binuksan niya ang sobre nang nagnanginginig ang mga daliri. DNA Paternity Test Result. Sa pinakababang bahagi, ang mga salitang nakasulat sa malalaking letra ay tila sumasabog sa kanyang paningin. 0% probability of paternity. Fake! This is fake! Marcelo, alam mong ikaw lang ang lalaki sa buhay ko? Auditor ako, Marcelo. Alam ko kung paano manipulahin ang mga dokumento at alam kong ginagawa niyo ito sa akin. Sigaw ni Helena. Ang kanyang luha ay sa wakas ay bumuhos, mainit at masakit sa kanyang mga pisingi. Stop it, Helena! Nakakasuka ang pag-arte mo! Muling singhal ni Marcelo. Sa tabi niya ay lumitaw ang isang babaeng nakasuot ng hapit na pulang damit, si Clara, ang kanyang head of marketing. The security is already bringing down your things. Wala kang makukuha kahit 1 sentimo sa akin. Dahil ayon sa prenuptial agreement natin, infidelity forfeits everything. You cheated, Helena. You betrayed this family. Naramdaman ni Helena ang paglamig ng kanyang mga dulo ng daliri. Ang bawat alaala ng kanilang 5 taong pagsasama, ang mga pangako sa ilalim ng buwan, ang suportang ibinigay niya kay Marcelo noong nagsisimual pa lang ang kumpanya,
Ang mga gabing puyat siya sa pag-aayos ng mga financial statement para iligtas ang negosyo nito. Ang lahat ng yon ay itinapon sa basura sa loob lamang ng ilang minuto. You plano ito, di ba? You and your mother. Wika ni Helena habang nakatingin ng diretso sa mga mata ni Marcelo. Nakita niya ang isang saglit na pagkailang sa mga mata ng asawa, nuit agad itong napalitan ng put. I-freeze niyo na ang lahat ng accounts niya. I don't want a single peso of my money going to that child. Utos ni Marcelo sa kanyang security detail bago tumalikod ng walang lingon-likod. Naiwan si Helena sa lobby, nakaluhod sa malamig na sahig. Yakap ang isang sanggol na nagsisimula ng umiyak dahil sa lamig ng aircon at tensyon sa paligid. Ang kahon ng cheesecake na bitbit niya kanina ay nahulog na pala sa sahig, na yurakan ng sapatos ni Marcelo habang paalis ito. Ang bawat piraso ng nasirang cake ay tila ang kanyang sariling puso. Durog, marumi, at wala ng halaga. Paano naging ganito kabilis ang pagpili nila sa kasinungalingan kaysa sa katotohanan? At sa gitna ng kadilimang ito, saan dadalhin ng inang-inang walang kahit isang kusing ang kanyang anak na wala ring kasalanan? Huwag mong dungisan ang aming bakuran ng iyong mga luhang puno ng kasinungalingan, Helena. Mula pa nung una, alam ko nang ang tanging habol mo lang ay ang aming yaman. Ang tinig ni Doña Consolacion ay pumutol sa katahimikan ng malakas na buhos ng ulan. Nakatayo ang matandang babae sa ilalim ng malawak na portiko ng kanilang mansyon. Hawak ang isang mamahaling payong na tila isang kalasag laban sa mundong labas. Sa harap niya, sa gitna ng basang kalsada, ay si Helena, basang-basa, nangangatog, at yakap ang kanyang anak na si Mateo na nababalot lamang ng isang manipis na kumot. Ang bawat patak ng ulan na humahampas sa balat ni Helena ay tila mga karayom na naitutusok sa kanyang pagkatao. Ngunit mas masakit pa ang bawat salita ng kanyang biyenan. Habang nakatitig si Helena sa matanda, biglang bumalik sa kanyang gunita ang mga buwan ng kanyang pagbubuntis. Naalala niya kung paano siya pinilit ni Consolacion na uminom ng mga mapapait na't sana di umano'y para sa kalusugan. Ngunit bawat tasa ay may kasamang panlalait tungkol sa kanyang pamilyang galing sa probinsya. Isang hamak na accountant ka lang na nang-arap mapabilang sa mga Azevedo? Madalas nitong ibulong sa kanya noon habang nakangiti ng pilit sa harap ni Marcelo. Nayon, ang lason na unti-unting ibinuhos ng matanda sa kanilang pagsasama ay tuluyan ng kumalat. Mama, please. Kahit ang mga gamit na lang ni Mateo, ang mga gatas niya, ang mga damit na binili ko gamit ang sarili kong sahod bago ako tumigil sa pagtatrabaho. Pagsusumamo ni Helena, ang kanyang boses ay halos malunod sa dagundong ng kulog sa kalangitan. Sa halip na sagot, isang kumpas ng kamay ang ibinigay ni Consolacion sa kanyang mga tauhan. Mula sa loob ng mansyon, inilabas ng mga katulong ang ilang mga kahon. Ang mga kahon na puno ng mga pangarap ni Helena para sa kanyang anak. Nakita ni Helena ang mga asul na baru-baruan, ang malalambot na sapatos na balat at ang mga mamahaling gatas na maingat niyang pinili. Ngunit bago pa man niya ito maabot, itinapon ng mga tauhan ang lahat ng iyon sa isang malaking drum sa gilid ng kalsada. Isang mitsa ang sinindihan ni Consolacion. Ang apoy ay mabilis na lumiyab sa gitna ng kadiliman, nilalamon ang mga telang dapat ay nagbibigay init kay Mateo. Ang amoy ng nasusunog na tela at plastik ay humalo sa amoy ng basang lupa, isang halimuyak ng pagkawasak na tila sumasakal kay Helena. Walang puwang sa pamilyang. Ito ang anumang bagay na may kinalaman sa isang bastardong tulad niyan. Wika ni Consolacion habang pinapanood ang pagsabog ng apoy. Dapat kang magpasalamat at hindi ka namin ipinakulong sa iyong pangangalunya. Utang na loob mo pa sa amin ang bawat araw na nakakain ka ng masarap sa ilalim ng bubong na ito. Wala akong utang na loob sa inyo! Biglang bulyaw ni Helena. Ang kanyang galit ay sa wakas ay sumabog, mas malakas pa sa kulog. Ako ang nag-ayos ng mga utang ng kumpanya nyo. Ako ang nagpuyat para sa bawat audit na nagligtas kay Marcelo sa kulungan dahil sa mga illegal niyang transaksyon. Pera ko ang ginamit para sa operasyon ng asawa niyo bago siya namatay. Kung may utang na loob dito, kayo yon. Nanlaki ang mga mata ni Consolacion.
Hindi siya sanay na sinasagot ng babaeng dati ay tahimik lang na tumatanggap ng kanyang mga pasaring. Ngunit ang gulat na iyon ay mabilis na napalitan ng isang mapanirang ngiti. Wala kang ebidensya, Helena. Ang lahat ng dokumento ay nasa pangangalaga na ni Marcelo. At sino ang maniniwala sa isang babaeng itinakwil ng asawa dahil sa panlalalaki? You are nothing now. Isang malakas na hangin ang umihip. Pinatay ang apoy sa drum. Ngunit iniwan ang mga abo na lumipat sa paligid ni Helena. Ang sanggol sa kanyang bisig ay nagsimulang umiyak ng malakas. Ang kanyang munting tinig ay puno ng gutom at ginaw. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ni Helena ang sukdulang kawalan ng pag-asa. Wala siyang pera, wala siyang masisilungan, at ang tanging pamilyang kilala niya ay ang mismong pumatay sa kanyang danggal. Dahan-dahang tumalikod si Konsolasyon, pumasok sa loob ng mansyon at ipinid ang naglalakihang pinto na may malakas na tunog ng bakal na naglalapat. Ang bawat kandado na pumipitik ay tila nagsasabing wala na siyang babalikan pa. Naiwan si Helena sa gitna ng kalsada, nakaluhod sa putikan habang yakap ang umiiyak na si Mateo. Ang bawat patak ng ulan ay tila humuhugas sa kanyang huling katiting na pagtitiis. Ngunit sa gitna ng kanyang panlalabo ng paningin dahil sa pagod at gutom, isang maliwanag na ilaw mula sa isang sasakyan ang dahan-dahang lumalapit. Ang tunog ng makina na humihinto sa kanyang tapat ay ang tanging bagay na bumasag sa katahimikan ng gabi. Isang pintuan ng sasakyan ang bumukas. Isang itim na sapatos ang lumapat sa basang semento at isang anino ng isang lalaki ang lumitaw sa gitna ng liwanag ng headlight. Ang bawat patak ng ulan na kanina ay tila ba gumugupit sa balat ni Helena ay unti-unting naging malabo. Ang liwanag mula sa sasakyan ay tila isang dambuhalang mata na sumusuri sa kanyang pagkatao. Sa gitna ng kanyang panghihina, ang tanging nagpapanatili sa kanya sa katinuan ay ang mahinang ungol ni Mateo, na unti-unti nang nawawala ng lakas sa pag-iyak. Isang itim na coat ang dahan-dahang bumalot sa nanginginig niyang mga balikat. Ang init nito ay tila isang banyagang pakiramdam na matagal nang nawala sa kanyang buhay. Inangat ni Helena ang kanyang paningin at nakita ang isang lalaking may malalim na mga matang tila nakakita na rin ng sapat na dilim upang maunawaan ang kanyang kinalalagyan. Huwag kang matakot. Hindi ako narito para saktan ka. Ang boses ng lalaki ay mababa at kalmado. May himig ng awtoridad, ngunit puno ng malasakit. Hindi ito katulad ng boses ni Marcelo na palaging may dalang pananakot. I saw what happened. Hindi ka pwedeng manatili rito sa gitna ng bagyo, lalo na't may dalahang sanggol. Sino ka? Bakit mo ako tutulungan? Ang tanging naisagot ni Helena habang pilit niyang pinoprotektahan si Mateo sa ilalim ng suot na coat ng lalaki. Ang pangalan ko ay Rafael, isang abogado na mas pinipiling ipaglaban ang mga taong wala ng boses. Sagot ng lalaki habang dahan-dahang inaalalayan si Helena na tumayo. Ang bawat paghipo ni Rafael sa kanyang siko ay maingat, tila ba natatakot itong baka mabasag siya sa isang maling galaw? Dinala ni Rafael si Helena sa isang maliit ngunit malinis na unit sa isang lumang gusali sa lungsod. Malayo ito sa karangyaan ng Mansyong Azevedo, ngunit pagpasok pa lamang nila ay naramdaman ni Helena ang isang bagay na kailanman ay hindi niya naramdaman sa piling ni Marcelo. Ang katahimikan ng kaligtasan. Ang amoy ng nilulutong tsaa at ang init mula sa isang maliit na heater ay dahan-dahang nagpabagal sa mabilis na pintig ng kanyang puso. Gamitin mo muna ang silid na ito. May mga malilinis na tuwalya at damit sa cabinet. Maghanda ka rin ng mainit na tubig para sa iyong anak. Wika ni Rafael bago lumabas ng silid upang bigyan siya ng privacy. Habang pinapatuyo ni Helena ang buhok ni Mateo, tila bumalik ang kanyang diwa. Ang bawat haplos niya sa munting katawan ng sanggol ay may kasamang panata. Hindi tayo susuko, Mateo. Babawiin natin ang lahat. Bulong niya sa hangin. Ang munting bata, matapos makaramdam ng init at makainom ng kaanting gatas na ibinigay ni Rafael, ay sa wakas ay nakatulog ng mahimbing. Lumabas si Helena sa sala pagkalipas ng isang oras. Suot ang isang malahing t-shirt na hiram kay Rafael.
Nakita niya ang lalaki na nakaupo sa harap ng isang mesa na punong-puno ng mga papeles at makakapal na libro. Nakatitig ito sa isang baso ng kape, tila malalim ang iniisip. "Bakit, Rafael? Bakit mo tinutulungan ang isang estrangrong tulad ko sa gitna ng gabi?" Tanong ni Helena habang dahan-dahang lumalapit. Huminga ng malalim si Rafael at tumingin sa kanya. Dahil ang mga taong katulad ni na Marcelo at ng kanyang ina ay matagal nang nananalo sa mundong ito, dahil walang nangangahas na tumayo laban sa kanila. Nakita ko ang sakit sa iyong mga mata, Helena. Yon ang parehong sakit na nakita ko sa aking ina bago siya nawala sa akin dahil sa kawalan ng katarungan. Sa mga sandali niyon, naramdaman ni Helena ang isang koneksyon. Ang sugat ni Rafael ay hindi pisikal, kundi isang lamat sa kanyang kaluluwa na tila kapareho ng sa kanya. "O dito rako, Rafael," wika ni Helena. Ang kanyang mga mata ay nagsisimula ng magliyab ng determinasyon. "Alam ko ang bawat lihim na transaksyon ni Marcelo. Akala nila ay itinapon nila ako, ngunit hindi nila alam na dala ko ang susi na magpapabagsak sa kanilang lahat. Kung gayon, hindi ka lang basta biktima, Helena. Ikaw ang pinakamalakas na alas na meron tayo," muling wika ni Rafael na may bahid ng paghanga sa kanyang tinig. Habang nag-uusap sila, nakuha ng isang bagay ang atensyon ni Helena sa ibabaw ng mesa ni Rafael. Isang lumang litrato na bahag, yang kupas na ang kulay. Dahan-dahang lumapit si Helena at kinuha ang frame. Ang kanyang hininga ay tila huminto. Ang babaeng nasa litrato, na nakasuot ng isang simpleng barot-saya at may matatamis na ngiti, ay may suot na isang pamilyar na kwintas, isang locket na hugis puso na may nakaukit na letrang H. Iyon ang eksaktong kwintas na ibinigay ng ina ni Helena sa kanya bago ito pumanaw. Ang kwintas na sinabing tanging alaala ng kanyang tunay na pinagmulan. Naramdaman ni Helena ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Lumingon siya kay Rafael na ngayon ay nakatitig din sa kanya ng may pagtataka. "Rafael, sinong babaeng ito? At bakit nasa kanya ang kwintas na dapat ay nasa akin?" Ang pinakamasakit na bahagi ng pagtataksil ay hindi ang pag-alis ng taong mahal mo, kundi ang pagkakadiskubre na ang talenong ibinigay mo sa kanya ay ginamit niya para gawan ka ng sarili mong bitag. Ang liwanag mula sa screen ng kanyang lumang laptop ang tanging tumatanglaw sa madilim na silid ni Helena. Sa katahimikan ng gabi, ang bawat pagpitik ng kanyang mga daliri sa keyboard ay tila mga tibok ng puso na puno ng kaba at galit. Sa kabilang silid, naririnig niya ang mahinang paghinga ni Rafael na nakatulog na sa sobrang pagod, habang sa tabi naman niya ay mahimbing ang tulog ni Mateo. Pinagmamasdan ni Helena ang mga spreadsheet na isa-isang bumubukas. Ang bawat numero, ang bawat entry, at ang bawat pirma ay tila mga multo ng kanyang nakaraan. Bilang isang senior auditor, ito ang mundo niya. Ngunit sa loob ng 5 taon, naging bulag siya. Pinili niyang maging isang asawa na sumusunod lamang sa utos ni Marcelo, naniniwala sa bawat I love you at para ito sa future natin. "How could I be so stupid?" Pulong ni Helena sa kanyang sarili, habang ang kanyang mga mata ay naniningkit sa pag-aaral ng isang partikular na account. "I check these books every year, pero bakit hindi ko ito nakita?" Doon niya na-realize ang laro ni Marcelo. Ang mga dokumentong pinapipirmahan sa kanya habang siya ay abala sa pag-aalaga ng bata o habang siya ay inaantok sa gabi, ay mga autorisasyon para sa mga shell companies. Ginamit ni Marcelo ang kanyang lisensya at ang kanyang pangalan upang linisin ang maruming pera ng kumpanya. Siya ang ginawang panangga, ang sacrificial lamb kung sakaling magkaroon ng audit ang gobyerno. Naramdaman ni Helena ang paglamig ng kanyang sikmura. Ang bawat utang na loob na isinusumbat sa kanya ni Doña Consolacion ay tila isang malaking insulto. Siya ang nagbigay ng danggal sa kanilang kumpanya, habang ang mga Azevedo ang dahan-dahang nagnanakaw sa kanyang kinabukasan. Ngunit habang lumalalim ang kanyang pagsasaliksik, isang file ang kumuha ng kanyang atensyon. Isang folder na may pangalang Project Legacy. Sa loob nito ay ang mga transaksyong naganap sa nakalipas na 10 taon. Nang buksan niya ang pinakahuling report, halos mapatigil ang pagdaloy ng dugo sa kanyang mga ugat.
Nakita niya ang isang pangalan na paulit-ulit na lumalabas bilang primary beneficiary ng mga illegal na fund transfers. Don Alejandro Azevedo, basa ni Helena sa boses na halos hindi marinig. Ang yumaong asawa ni Consolacion? Ang Don Alejandro na alam ng lahat ay pumanaw na 7 taon na ang nakalilipas dahil sa isang aksidente. Ngunit ayon sa mga dokumento sa harap niya, may mga transaksyong naganap sa ilalim ng pangalan nito nitong nakaraang buwan lamang. May mga pirma, may mga bank transfers, at may mga pagbili ng ari-arian sa labas ng bansa na autorisado ng isang taong dapat ay nasa ilalim na ng lupa. Isang matinding kilabot ang dumaan sa likod ni Helena. Hindi lang ito basta tax evasion o money laundering. May mas malalim at mas madilim na lihim ang pamilya Azevedo na pilit nilang itinatago sa likod ng kanilang marangyang pangalan. Dahan-dahang lumabas si Helena ng silid at nakita si Rafael na nakaupo na pala sa sala, hawak ang isang tasa ng kape habang nakatitig sa kawalan. Ang litrato ng babaeng may kwintas ay nasa tabi pa rin nito. Rafael? Tawag ni Helena. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon na hinaluan ng takot. Ang pamilya Azevedo, hindi lang sila mga magnanakaw. Pinoprotektahan nila ang isang multo. Itinaas ni Rafael ang kanyang paningin. Ang kanyang mga mata ay puno ng kuryosidad. Anong ibig mong sabihin? Iniharap ni Helena ang laptop sa kanya. Ayon sa mga records na ito, ang asawa ni Consolacion na si Don Alejandro, sa papel, buhay pa siya. At siya ang ginagamit nilang dahilan para itago ang bilyon-bilyong halaga ng pera na ninakaw nila sa mga investors. Ngunit bago pa makasagot si Rafael, isang tunog ng paparating na sasakyan ang bumasag sa katahimikan ng kalsada sa labas. Mula sa bintana, nakita nila ang isang itim na SUV na huminto sa tapat ng gusali. Ang mga headlight nito ay tila mga matang naghahanap sa dilim. Lumingon si Helena kay Rafael at sa unang pagkakataon, nakita niya ang bahid ng tunay na pangamba sa mukha ng abogado. Helena, isara mo ang laptop mo. Now! Utos ni Rafael sa mababang tinig. Hindi lang pala ang danggal mo ang gusto nilang kunin. Gusto nilang siguraduhin na ang mga numerong nakita mo ay sasama sa iyo sa hukay. Helena, huwag mong piliting maging bayani. Isang baliw na babaeng itinakwil ng asawa ang tingin sa iyo ng mundo at walang maniniwala sa mga guni-guni mo. Ang tinig ni Marcelo sa kabilang linya ay kalmado, halos mapagkandili. Ngunit bawat salita niya ay tila isang madulas na ahas na pumupulupot sa leeg ni Helena. Hawak ni Helena ang kanyang cellphone ng napakahigpit, habang ang kabilang kamay niya ay nakapatong sa likod ng natutulog ng si Mateo. Ang init ng katawan ng kanyang anak ang tanging nagpapaalala sa kanya na ang lahat ng ito ay totoo at hindi siya nawawala sa sariling katinuan. Sa labas, ang itim na SUV ay nananatiling nakaparada. Hindi bumaba ang mga tao sa loob, ngunit ang kanilang presensya ay tila isang anino na sumasakal sa buong gusali. Alam ni Helena na hindi sila naroon para sa isang maayos na usapan. Nakita ko ang Project Legacy, Marcelo, wika ni Helena. Pilit na pinatatatag ang kanyang boses sa kabila ng panginginig ng kanyang buong pagkatao. Alam ko na buhay si Don Alejandro sa mga papeles nyo. Alam ko kung paano nyo niloloko ang mga tao. Isang maikling tawa ang narinig ni Helena mula sa asawa. See? Iyan ang sinasabi ko. You are suffering from postpartum psychosis, sweetheart. Masyado kang naging stress sa panganganak. Kaya kung ano-ano na ang nakikita mo sa mga lumang files, who would believe an emotional, unstable woman against the Azevedo Empire? Kahit ang korte, tatawanan ka lang. Naramdaman ni Helena ang pag-akyat ng asido sa kanyang lalamunan. Ito ang ginagawa ni Marcelo sa loob ng maraming taon, ang dahan-dahang pagpapaduda sa kanya sa sarili niyang mga mata. Nung mahuli niya itong may kateks na ibang babae, sinabi nito na friendly professional chat lang yon at siya ay masyado lang selosa. Nung mapansin niya ang mga nawawalang pondo, sinabi nito na hindi lang siya marunong mag-compute. Ngayon, ang pinakamalaking katotohanan ay pilit nitong binabaluktot upang magmukha siyang baliw. Hindi ako baliw, Marcelo. Auditor ako.
Ang mga numero ay hindi nagsisinungaling, giit ni Helena. Ang kanyang luha ay dahan-dahang pumatak sa ibabaw ng kanyang nanginginig na kamay. Listen to me, Helena. I'm doing this for your own good. Muling wika ni Marcelo. Ang boses ay puno ng pekeng pag-aalala. Ibigay mo sa mga tauhan ko ang laptop na yan. Ibigay mo si Mateo. Mateo needs a stable home. Hindi sa isang apartment na amoy luma kasama ang isang abogadong walang silbi. Isang tawag ko lang sa social services, kukunin nila ang bata sa'yo dahil wala kang kakayahang buhayin siya. Gusto mo bang lumaki ang anak mo sa kalinga ng gobyerno? Ang banta tungkol kay Mateo ay tila isang malakas na sampal na nagpabalik kay Helena sa realidad. Naramdaman niya ang hapdi sa kanyang puso. Ang takot na baka makuha sa kanya ang tanging dahilan ng kanyang paghinga. You wouldn't dare, bulong ni Helena. Subukan mo ako, Helena. You know what I can do. I can make you disappear at sasabihin ko sa lahat na iniwan mo ang anak mo dahil hindi mo na kaya ang responsibilidad. Uulitin ko, ibigay mo ang bata at ang laptop. Huwag mong hintayin na ang mga tao ko ang pumasok dyan para kuhanin ang kailangan ko. Narinig ni Helena ang marahas na pagsara ng pinto ng sasakyan sa labas. Mula sa bintana, nakita niya ang tatlong lalaking nakasuot ng barong at shades na dahan-dahang naglalakad patungo sa entrada ng gusali. Ang bawat hakbang nila ay tila mga martil, yun na tumitibok sa kanyang sentido. Lumingon si Helena kay Rafael na kanina pa nakikinig sa usapan. Ang mukha ng abogado ay madilim, ang kanyang mga panga ay nakatiim. Dahan-dahang lumapit si Rafael at kinuha ang cellphone mula sa kamay ni Helena. Attorney Rafael here. Wika ni Rafael sa malamig na tinig. Marcelo, ang bawat salitang binitawan mo ay naka-record. At ang mga taong pinapunta mo rito, siguraduhin mong may dala silang warrant dahil kung hindi, ang unang hakbang nila sa pintong ito ang magiging mitsa ng pagbagsak mo. Ipinatay ni Rafael ang tawag at tumingin kay Helena. Ang takot sa mga mata ng babae ay sapat na upang durugin ang puso ng sinuman. Ngunit nakita rin ni Rafael ang isang maliit na kislap ng galit na nagsisimulang mag-apoy. Helena, kailangan nating umalis dito. Ngayon din. Wika ni Rafael habang mabilis na nililigpit ang ilang mahahalagang gamit. Saan tayo pupunta? Marcelo is everywhere. Tanong ni Helena habang mahigpit na binabalot si Mateo sa kanyang kumot. Pupunta tayo sa tanging lugar na hindi nila pwedeng pasukin ng basta-basta. Sagot ni Rafael. Sa lugar kung saan nagsimula ang lahat ng lihim ng mga Azevedo. Habang nagmamadali silang lumabas sa back exit ng gusali, narinig ni Helena ang marahas na pagkalampag sa pintuan ng unit ni Rafael. Ang tunog ng nababasag na kahoy ay umalingaw-ngaw sa pasilyo, isang hudyat na ang tangangaso ay pormal nang nagsimula. Ngunit habang tumatakbo sila sa dilim, isang tanong ang paulit-ulit na bumubulong sa isipan ni Helena. Kung si Don Alejandro ay buhay pa, nasaan siya? At anong klasing halimo ang nagtatago sa likod ng pangalang yon? Ang bawat hakbang sa madilim at makitid na eskinita ay tila pagtakbo palayo sa isang masamang panaginip na ayaw magtapos. Bit-bit ni Rafael ang laptop ni Helena habang ang huli naman ay mahigpit na nakayakap kay Mateo. Na tila ba ang sarili niyang katawan ang magsisilbing kuta laban sa anumang panganib. Ang tanging naririnig sa paligid ay ang mabilis nilang pag-inga at ang mahinang pag-ikot ng mga gulong ng sasakyan sa malayo. Dinala sila ni Rafael sa isang lumang bodega ng mga dokumento sa labas ng lungsod, isang lugar na amoy alikabok at lumang papel. Ngunit para kay Helena, yon ang pinakaligtas na santuwaryo sa buong mundo. Inilapad ni Rafael ang mga gamit sa isang mesang kahoy na puno ng mga gasgas. Dito tayo muna. Hindi nila alam ang lugar na ito. Ito ang archive ng pamilya ko, bago pa man nawala ang lahat sa amin. Wika ni Rafael habang pinupunasan ang pawis sa kanyang no. Helena, kailangan nating maging mabilis. Ang bawat minutong lumilipas ay pagkakataon para kay Marcelo na burahin ang mga bakas niya. Humarap si Helena sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagod, ngunit may bagong lakas na nagmumula sa kailaliman ng kanyang pagiging ina. Bakit mo ito ginagawa, Rafael? Isinusugal mo ang buhay at lisensya mo para sa isang babaeng ngayon mo lang nakilala. Anong utang na loob ang kailangan kong bayaran sa'yo?
Huminga ng malalim si Rafael. Lumapit siya sa bintanang natatakpan ng makapal na kortina at tumingin sa labas. Hindi ito tungkol sa utang na loob, Helena. Ang nanay ko, katulad mo rin siya noon. Isang babaeng puno ng pangarap, tapat na asawa, ngunit dumanas ng karahasan sa kamay ng isang makapangyariang pamilya. Walang nakinig sa kanya. Walang lumaban para sa kanya. Namatay siyang may mansaang dangal dahil sa mga peking balita at paninirang puri. Lumingon si Rafael kay Helena. Ang kanyang boses ay nanginginig sa matagal ng nakabaon na galit. Nang makita kita sa ulan, yakap ang anak mo. Nakita ko ang nanay ko sa iyo. This is my second chance, Helena. I'm not just fighting for you. I'm fighting for the justice my mother never had. Naramdaman ni Helena ang isang mainit na bugso ng emosyon. Hindi na siya nag-iisa. Ang alyansang ito ay hindi lamang binuo ng batas, kundi ng parehong sugat na naghahanap ng hilom. Kung gayon, simulan na natin ang ganti, wika ni Helena. Binuksan niya ang kanyang laptop. Ang liwanag ng screen ay muling tumama sa kanyang muka, ngunit sa pagkakataong ito, wala na ang takot. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na lumipad sa keyboard. Tila ba ang bawat pindot ay isang hampas sa mukha ni Marcelo? Bilang isang auditor, alam ni Helena kung paano magtago ng pera. At mas alam niya kung paano ito hahanapin. Sinimulan niyang itrace ang mga offshore accounts na nakapangalan kay Clara. Sa loob ng ilang oras, sa gitna ng katahimikan ng bodega, tangi ang tunog ng pag-scroll ng mouse at ang mahinang pag-ugong ng computer fan ang naririnig. Rafael! Tingnan mo ito! Tawag ni Helena pagkalipas ng ilang sandali. Ang kanyang tinig ay puno ng gulat. Lumapit si Rafael at tiningnan ang mga nakakalitong linya ng mga transaksyon. Ano yan? Ang mga perang inililipat ni Marcelo sa accounts ni Clara? Hindi ito napupunta sa luho o sa mga alahas. Paliwanag ni Helena habang itinuturo ang isang partikular na bank code. Ang perang ito ay agad ding inililipat sa isang kumpanyang tinatawag na Vanguard Solutions. Rafael, ang Vanguard ay ang pinakamalaking karibal ng kumpanya ni Marcelo. Sila ang gustong sumira sa mga Acevedo sa loob ng maraming taon. Napakunot si Rafael. Anong ibig mo sabihin? Na si Marcelo ay binabayaran ang sarili niyang kaaway? Hindi, iling ni Helena. Si Clara. Si Clara ang naglilipat ng pera. Sa bawat piso na ninanakaw ni Marcelo mula sa kumpanya, kalahati nito ay kinukuha ni Clara at ibinibigay sa Vanguard. Rafael, hindi lang basta kabit si Clara. She is a mole. Isang espiya na itinanim ng Vanguard sa loob ng buhay ni Marcelo para ubusin ang yaman ng mga Azevedo mula sa loob. Napahawak si Rafael sa mesa. Ang revelasyong ito ay mas malaki pa sa inaasahan nila. Ibig sabihin, ang lalaking sumira sa buhay mo ay kasalukuyan ding sinisira ng babaeng akala niya ay kakampi niya. Marcelo is building a kingdom on quicksand. Napatingin si Helena sa kanyang anak na mahimbing na natutulog sa isang makeshift na higaan. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Akala ni Marcelo ay nakuha na niya ang lahat sa akin. Pero hindi niya alam, ang babaeng pinagpalit niya sa akin ang mismong maghahatid sa kanya sa impyerno. Ngunit sa gitna ng kanilang pagtuklas, isang mahinang kaluskos mula sa labas ng bodega ang bumasag sa kanilang konsentrasyon. Ang tunog ng mga yabag ng sapatos sa tuyong dahon ay tila isang babala. Agad na pinatay ni Rafael ang ilawan at hinila si Helena sa isang madilim na sulok. Ang bawat tibok ng puso ni Helena ay tila isang tambol na nagbababala ng panganib. Mula sa maliit na siwang ng pinto, nakita nila ang isang pamilyar na silweta ng isang babaeng may hawak na cellphone. Tila may hinahanap sa dilim. Si Clara. Paano niya nahanap ang lugar na ito? Mas masakit pa sa sampal ang makita ang babaeng pumatay sa iyong pangarap na humihingi ng iyong tulalo sa gitna ng kadiliman. Nanatiling hindi gumagalaw si Helena sa sulok ng madilim na bodega. Ang bawat hininga niya ay pinipigilan, habang ang kanyang kamay ay nakatakip sa munting bibig ni Mateo upang matiyak na walang ingay na lalabas mula sa sanggol. Sa kabilang bahagi ng pintuan, ang anino ni Clara ay dahan-dahang gumagalaw.
Ang tunog ng kanyang mga takong sa semento ay tila isang babala, isang ritmo ng panganib na nagmumula sa babaeng nagnakaw ng asawa ni Helena. Ngunit may mali sa boses ni Clara habang nagsasalita ito sa kanyang cellphone. Hindi ito ang mayabang at mapang-uring tinig na narinig ni Helena sa labi ng kondo. Ang kanyang boses ay nanginginig, puno ng takot at desperasyon. I told you, hindi ko alam kung nasaan ang mga file. Marcelo is losing it. Halos saktan na niya ako kanina dahil akala niya ay itinago ko ang audit reports. Ang bulong ni Clara na halos mauwi sa iyak. Kailangan ko nang umalis dito. Kapag nalaman niyang kinuha ko ang pera mula sa Vanguard account, hindi niya ako bubuhayin. Nagkating-inan sina Helena at Rafael sa dilim. Ang impormasyong narinig nila ay isang sandata. Dahan-dahang tumayo si Rafael at binuhat ang isang mabigat na piraso ng kahoy, ngunit pinigilan siya ni Helena. May ibang plano ang auditor. Ito ang pagkakataon niya upang harapin ang babaeng sumira sa kanyang buhay, hindi sa pamamagitan ng dahas, kundi sa pamamagitan ng katotohanan niya. Binuksan ni Helena ang pinto ng walang babala. Ang liwanag mula sa bintana ay tumama sa gulat na mukha ni Clara. Halos mabitawan nito ang kanyang cellphone nang makita ang babaeng akala niya ay nagtatago lamang sa ulan. Looking for this, Clara? Wika ni Helena sa isang malamig at matatag na tinig habang itinataas ang kanyang laptop. O baka naman ang hinahanap mo ay ang record ng mga transfers mo sa Vanguard na nagkakahalaga ng 50 milyong piso. Namutla si Clara. Ang kanyang mga mata ay lumaki sa takot habang nakatingin kay Helena at pagkatapos ay kay Rafael na nakatayo sa likuran nito. Helena, hindi mo naiintindihan. Marcelo is a monster. Ginagamit lang niya tayo pareho. Huwag mong gamitan ng salitang tayo, Clara. Hindi tayo pareho. Ang bawat salita ni Helena ay tila isang hiwa ng kutsilyo. I gave him my life and loyalty. You gave him lies while stealing from him. But then again, a thief deserves a traitor. Please, Helena! Help me! Lumuhod si Clara sa harap niya. Ang kanyang mamahaling damit ay nadudunisan na ng alikabok sa sahig. Marcelo is starting to suspect. Pinabubugbog niya na ang sinumang pinaghihinalaan niyang kumuha ng reports. If you give me the files, I can leave the country. At ibibigay ko sa'yo ang kailangan mo para makuha mo si Mateo ng husto. Mumiti si Helena, isang mapait at mapanganib na ngiti. You're late, Clara. I already have the files. And I don't need your permission to be a mother to my son. Lumapit si Rafael at hinarap si Clara ng may autoridad. As a lawyer, I can offer you a deal. Witness protection and immunity if you testify against Marcelo and Consolacion. Pero kailangan naming malaman ang katotohanan tungkol sa DNA test at kay Don Alejandro. Napalunok si Clara. Tumingin siya sa labas, tila natatakot na baka may nakasunod sa kanya. Mula sa kanyang maliit na bag, naglabas siya ng isang itim na flash drive. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang iniyabot ito kay Helena. Narito ang orihinal na DNA results mula sa ospital. Pinapalitan yon ni Consolacion bago pa man makarating kay Marcelo. At tungkol kay Don Alejandro, lalong bumaba ang boses ni Clara. Tila ba ang mismong pangalan ay isang sumpa? Hindi siya patay, pero hindi rin siya malaya. Consolacion is keeping him in a private facility sa Batangas. He's the real owner of all the assets, and she's just using his name to sign the documents while he's drugged up. Naramdaman ni Helena ang panlalamig ng kanyang buong pagkatao. Ang kasamaan ni Consolacion ay mas malami pa sa iniisip niya. Ngunit bago pa sila makapagtanong ng igit, isang malakas na tulog ng sirena ng pulis ang narinig mula sa malayo. Kasunod ang pagpito ng mga gulong sa labas ng bodega. They found me! Sigaw ni Clara sa takot. Helena, please! Don't let them take me! Mabilis na hinila ni Rafael si Helena patungo sa sikretong lagusan sa likod ng bodega. Ngunit bago sila makalayo, lumingon si Helena kay Clara na ngayon ay nakalupasay na sa sahig, umiiyak at nagsusumamo. Isang sandali ng awa ang dumaan sa puso ni Helena, ngunit naalaala niya ang bawat patak ng ulan at ang bawat salitang nakakainsulto ni Marcelo.
Kinuha ni Helena ang flash drive at mahigpit itong hinawakan. Lumingon siya sa kanyang anak, na ngayon ay nagsisimula ng gumalaw sa kanyang pagkakatulog. "Rafael, we need to go. Now!" wika ni Helena. Ang kanyang determinasyon ay hindi na matitina. Habang tumatakbo sila sa ilalim ng kadiliman, narinig ni Helena ang marahas na pagsira sa pinto ng bodega. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya natatakot. Hawak na niya ang susi sa kanyang kalayaan. Gayunpaman, isang tanong ang hindi mawala sa kanyang isipan. Bakit kailangang itago ni Konsolasyon ang sarili niyang asawa? Anong lihim ang alam ni Don Alejandro na kayang magwasak sa buong imperyo ng mga Azevedo? Ang pinakamasakit na sugat ay hindi nagmumula sa balat, kundi sa takot na baka sa isang kisap mata ay mawala ang tanging dahilan ng iyong paghinga. Ang ingay ng palengke sa umagang yon ay tila isang magulong koro ng mga boses, hiyawan ng mga tindero, at ang amoy ng sariwang isda at tuyo na humahalo sa maalinsangang hangin. Suot ang isang malapad na sombrero at simpleng duster, pilit na nagtatago si Helena sa dami ng tao. Kailangan ni Mateo ng gatas at gamot. Sa kabila ng panganib, hindi niya hahayaang magutom ang kanyang anak habang sila ay nagtatago sa pansamantalang matutuluyan na inayos ni Rafael. "Keep your head down, Helena. Huwag kang lalayo sa akin," bulong ni Rafael habang maingat na nagmamasid sa paligid. Ang kanyang mga kamay ay laging handa, tila isang kuta na nakapalibot kay Helena. Ngunit ang kasamaan ni Doña Consolacion ay tila isang lason na kayang dumaan kahit sa pinakamaliit na siwang. Habang abala si Helena sa pagpili ng ilang pirasong prutas, naramdaman niya ang isang malamig na presensya sa kanyang likuran. Ang ingay ng paligid ay tila biglang huminto, at ang tanging narinig niya ay ang marahang pagtapak ng makintab na sapatos sa maduming semento. "Napakagaling mo talagang magtago, Helena. Akala mo ba ay matatakasan mo ang impluwensya ng mga Azevedo?" Ang boses na iyon ay hindi kay Konsolasyon, kundi kay Mang Berto, ang punong security ng mansyon na tila asong sunod-sunuran sa bawat kumpas ng kamay ng matandang babae. Kasama niya ang 3 lalaking may malalaking katawan na dahan-dahang pumapalibot sa kanila. "Anong kailangan niyo?" ang matapang na tanong ni Helena habang mas lalong idinikit si Mateo sa kanyang dibdib. Naramdaman niya ang mabilis na pagtibok ng puso ng sanggol, tila ba ramdam din ito ang panganib? "Ibigay mo ang bata, Helena. Yan ang utos ni Doña Consolacion. Ayaw niyang may dugong Azevedo na lumalaki sa basura," wika ni Berto nang may mapanuyang ngiti. "Dugong Azevedo?" tumawa si Helena ng may pait. "Na yun ay inaangkin niyo siya? Matapos niyo kaming itapon na parang dumi sa lobi ng sarili naming bahay? Never! Hindi niyo makukuha ang anak ko." "Magnanakaw! Tulong! Kinukuha ng babaeng ito ang apo ko!" Biglang sigaw ni Berto sa gitna ng maraming tao. Itong teleserye villain tactics ni Consolacion. Alam nito ang kahinaan ng mga tao sa palengke, ang mabilis na paghusga. Sa isang sandali, ang mga tindera at mamimili ay tumigil at nagsimulang tumingin kay Helena ng may galit at duda. Ang mga bulong ng, "Ay, kawawa naman ang lola," at "Dakpin ang babaeng yan," ay nagsimulang umalingaw-ngaw. "Hindi ko siya kinuha! Anak ko siya!" sigaw ni Helena. Ngunit ang kanyang tinig ay nalunod sa mapanirang puring sigaw ng mga tauhan ni Konsolasyon. Nagsimulang magkagulo. Sinubukang abutin ng isang lalaki ang braso ni Helena upang agawin ang bata. Ngunit bago pa ito mangyari, mabilis na humarang si Rafael. Ang bawat galaw ni Rafael ay tila isang depensa ng isang leon na nagpoprotekta sa kanyang pamilya. "Layuan niyo sila!" bulyaw ni Rafael. Itinulak niya ang lalaking nagtangkang humawak kay Helena. "Huwag kayong maniwala sa kanila. Pakawala sila ng mga Azevedo." Sa gitna ng kaguluhan, isang lalaki mula sa likuran ang naglabas ng isang matulis na bagay. Isang maliit na balisong na kumikislap sa ilalim ng sikat ng araw. Mabilis ang bawat pangyayari. Nakita ni Helena ang pagdaluhong ng lalaki patungo sa kanya. Ngunit bago pa man tumama ang talim sa kanyang balat, isang malakas na impact ang naramdaman niya sa kanyang harapan. Humarang si Rafael. Narinig ni Helena ang mahinang pag-ungol ni Rafael habang ang katawan nito ay bahagyang nayanig.
Ngunit sa kabila ng sakit, hindi bumitaw ang abogado. Gamit ang kanyang huling lakas, itinulak ni Rafael si Helena patungo sa nakaparadang sasakyan sa gilid ng palengke. "Takbo, Helena! Go!" ang utos ni Rafael. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit puno ng determinasyon. Nagmadali si Helena. Ang kanyang mga paa ay tila lumilipad sa kalsada habang yakap si Mateo. Narinig niya ang kalampag ng mga bumagsak na basket ng gulay at ang sigawa ng mga tao sa kanyang likuran. Nang makarating siya sa sasakyan, agad niyang binuksan ang pinto at isinakay ang sanggol. Lumingon siya at nakita si Rafael na papasok na rin. Hawak ang kanyang tagiliran. Ang puting polo nito ay dahan-dahan nang nababahiran ng kulay pula. Isugpans-mansa ng dugo na unti-unting kumakalat. Ngunit sa kabila ng pamumutla, nagawa pa rin ni Rafael na paandarin ang makina. Ang tunog ng humaharurot na gulong sa kalsada, ang huling narinig ni Helena mula sa palengke. Habang papalayo sila, tiningnan ni Helena ang kanyang mga kamay na nanginginig pa rin sa takot. Lumingon siya kay Rafael na ngayon ay hirap na sa paghinga habang nakahawak sa manibela. "Rafael, may sugat ka. Kailangan nating pumunta sa ospital." Wika ni Helena. Ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi at takot. "Hindi pwede. Hahanapin nila tayo sa mga ospital." Mahinang sagot ni Rafael. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. "At least, Mateo is safe. Yun lang ang mahalaga." Napatingin si Helena sa kanyang anak na ngayon ay nananahimik na. Tila ba pagod na rin sa lahat ng nangyari? Ngunit habang tinitingnan niya ang duguang damit ni Rafael, isang panibagong galit ang namuo sa kanyang puso. Ang bawat patak ng dugo ni Rafael ay isang utang na dapat bayaran ni Marcelo at Consolacion. Ngunit habang nagmamaneho si Rafael, patungo sa isang hindi malamang direksyon, dahan-dahang bumagal ang takbo ng sasakyan. Ang mga mata ni Rafael ay nagsisimula ng pumikit, at ang sasakyan ay dahan-dahang gumigiwang patungo sa gilid ng bangin. "Rafael! Gising! Rafael!" sigaw ni Helena. Ngunit ang huling nakita niya ay ang pagbagsak ng ulo ni Rafael sa manibela, habang ang sasakyan ay tuluyan ng nawawala ng kontrol. Ang bawat segundong lumilipas ay tila isang habambuhay na pakikipagtuos sa kamatayan. Sa gitna ng sigaw ni Helena, ang sasakyan ay dahan-dahang gumigiwang patungo sa madilim na gilid ng bangin. Ang tunog ng mga gulong na pilit kumakapit sa maliliit na bato sa gilid ng kalsada ay tila isang babala ng nalalapit na pagbagsak. Sa isang mabilis na pagkilos, binitiwan ni Helena ang pagkakayakap kay Mateo at pilit na inabot ang manibela mula sa kinalululanan ni Rafael. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, hinaluan ng pawis at takot. Ngunit ang instinto ng isang ina at ang pagnanais na iligtas ang lalaking nag-alay ng buhay para sa kanya ay mas nanaig. Maingat ngunit mabilis niyang inapakan ang preno gamit ang kanyang kanang paa, habang ang sasakyan ay huminto sa mismong dulo ng semento, ilang pulgada na lamang bago ang malalim na hukay. Katahimikan. Ang tanging naririnig na lamang ay ang mahinang pag-ugong ng makina at ang mabilis na paghinga ni Helena. Lumingon siya kay Rafael. Ang ulo ng abogado ay nakasandal sa bintana, ang kanyang muka ay kasing puti ng papel, at ang duguang mansa sa kanyang polo ay lalong lumawak, tila isang mapulang bulaklak na unti-unting namumukadkad sa gitna ng trahedya. Dinala ni Helena ang sasakyan sa isang maliit at abandonadong kubo sa paanan ng bundok. Isang lugar na malayo sa kabihasnan at sa mga matang mapanghusga ni Marcelo. Sa loob ng kubo, ang amoy ng tuyong damo at lumang kahoy ay nagbigay ng kaunting kapanatagan. Maingat niyang inihiga si Rafael sa isang kawayang papag. "Rafael, please, huwag kang bibitaw," bulong ni Helena. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha habang sinisimulang gupitin ang duguang tela ng polo nito. Sa ilalim ng liwanag ng isang maliit na gasera, nakita ni Helena ang sugat. Hindi ito malalim, ngunit sapat na upang mawala ng maraming dugo ang lalaki. Gamit ang mainit na tubig at ang kanyang sariling panyo, dahan-dahang nilinis ni Helena ang paligid ng sugat. Ang bawat haplos niya ay puno ng pag-iingat,
Tila ba bawat galaw niya ay may kaakibat na panalangin. Naramdaman ni Helena ang pagbilis ng kanyang sariling tibok ng puso nang mapada po ang kanyang mga daliri sa mainit na balat ni Rafael. Sa gitna ng panganib, may isang kakaibang pakiramdam na nagsimulang mamuo. Isang koneksyon na hindi kayang ipaliwanag ng anumang batas o numero. Ang lalaking ito na dati ay isang estranggero ay naging kuta niya sa gitna ng bagyo. Dahan-dahang imulat ni Rafael ang kanyang mga mata. Ang kanyang paningin ay malabo, ngunit ang unang nakita niya ay ang mukha ni Helena na puno ng pag-aalala. Ang mga mata nito ay kumikislap sa ilalim ng liwanag ng apoy. "Helena?" Mahinang tawag ni Rafael. Ang kanyang boses ay tila isang bulong sa hangin. "Nandito lang ako, Rafael. Ligtas na tayo," sagot ni Helena habang dahan-dahang hinahaplos ang nonang lalaki upang pawiin ang init ng lagnat. "Bakit? Bakit hindi ka tumakas na lang kasama si Mateo? Bakit mo pa ako binalikan?" tanong ni Rafael. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang pumatong sa kamay ni Helena na nasa kanyang no. Napahinto si Helena. Tumingin siya ng malalim sa mga mata ni Rafael. "Dahil sa loob ng 5 taon, itinuro sa akin ni Marcelo na ang pag-ibig ay isang transaksyon, na ang bawat kabutihan ay may kapalit na utang na loob, pero ikaw, ibinigay mo ang lahat ng walang hinihiing anuman. Ipinakita mo sa akin na ang tunay na lakas ay hindi nasa pera, kundi sa tapang na protektahan ng iba." Lumapit si Helena at dahan-dahang isinandal ang kanyang ulo sa balikat ni Rafael, sapat na upang marinig niya ang mahina ngunit matatag na tibok ng puso ng lalaki. Sa loob ng kubong yon, sa gitna ng kadiliman at panganib, tila huminto ang mundo. Ang init ng kanilang mga katawan at ang bawat hininga na nagtatagpo ay naging isang tahimik na sumpaan. "Hindi ko hahayang saktan kanila ulit, Rafael," bulong ni Helena. "Tayong dalawa, tatapusin natin ang laban na ito." Isang sandali ng katahimikan ang namayani, punong-puno ng mga emosyong hindi kayang bigkasin. Dahan-dahang inangat ni Rafael ang kanyang kabilang kamay at hinawakan ang pisngi ni Helena. Ang kanyang hilalaki ay maingat na pinunasan ng isang patak ng luha. Ang distansya sa pagitan ng kanilang mga labi ay unti-unting naglaho. Tila ba ang buong sansinukob ay naghihintay sa sandaling ito. Ngunit bago pa man magtagpo ang kanilang mga puso, isang marahas na kalabog ang narinig mula sa pintuan ng kubo. Ang tunog ng nababasag na kahoy ay umalingaw-ngaw sa buong paligid. Kasunod ang isang pamilyar na tawa na tila nagmumula sa kailaliman ng impyerno. "Ang sweet naman ng tagpong ito. Akala niyo ba ay makakapagtago kayo sa akin sa lugar na ito?" Nanigas si Helena. Lumingon siya patungo sa pintuan at nakita ang silweta ni Marcelo, hawak ang isang baril na nakaturo sa kanila. Habang sa likuran niya ay ang nanlilisik na mga mata ni Doña Consolacion. "Akala mo ba ay matatakasan mo ang sarili mong anino, Helena? Ang bawat hakbang mo, ang bawat paghinga mo, pag-aari ko." Ang boses ni Marcelo ay hindi na ang boses ng lalaking pinangakuan ni Helena ng habambuhay na katapatan. Ito ay boses ng isang taong nalulunod sa sarili niyang kasamaan, paos at puno ng desperasyon. Nakatayo siya sa gitna ng pintuan ng kubo, ang kanyang mamahaling suit ay gusot-lusot na at may mansa ng putik. Isang malaking kabaligtaran sa kanyang imahe bilang isang makapangyarihang Azevedo. Ngunit ang mas nakakatakot ay ang baril na hawak niya, na sa bawat bahagyang paggalaw ng kanyang kamay ay itinuturo niya sa direksyon ni Mateo na mahimbing na natutulog. Sa tabi niya, si Doña Consolacion ay nakatayo ng tuwid. Ang kanyang mga mata ay walang anumang bakas ng pagsisisi. "Ibigay mo ang laptop, Helena, at ang bata. Huwag mong hintayin na dumanak pa ang dugo sa maduming sahig na ito." Ang utos ng matanda. Ang kanyang boses ay kasing lamig ng semento. Naramdaman ni Helena ang pag-akyat ng isang matinding pait sa kanyang lalamunan. Ang bawat sakripisyo niya, ang bawat gabing tiniis niya ang panlalait ng pamilyang ito, ay humantong sa sandaling ito. "You're pathetic, Marcelo," wika ni Helena. Ang kanyang boses ay hindi nanginginig sa takot, kundi sa galit. "You're holding a gun because you know you've already lost. Ang kumpanya mo, ang yaman mo, at ang danggal na kailanman ay hindi mo naman talaga pag-aari. Lahat yan ay naglalaho na." "Shut up!"
You don't know anything! Sigaw ni Marcelo. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang dahan-dahang lumalapit. I did everything for this family. Lahat ng ginawa ko para sa legacy ng mga Azevedo. Tapos, magkakampi kayo ng abogadong ito para sirain ako? Traidor ka, Helena. Ito ang gaslighting na kabisado na ni Helena. Ang pagbaliktad sa katotohanan upang siya ang magmukhang masama. Ngunit sa pagkakataong ito, ang lason ni Marcelo ay wala ng bisa. Legacy? Ang itago ang sarili mong ama at gamitan ng pangalan niya para sa mga ilegal na transaksyon? Is that what you call a legacy? Biglang natigilan si Marcelo. Ang kanyang kamay na humahawak sa baril ay bahagyang nanginig. Lumingon siya kay Konsolasyon na sa unang pagkakataon ay nakitaan ng bakas ng kaba sa muka. Ngunit bago pa man makapagsalita ang matanda, isang tunog ng sunod-sunod na mensahe ang nagmula sa cellphone ni Marcelo na nasa kanyang bulsa. Ang bawat tunog ng notification ay tila mga udyat ng paparating na sakuna. Sa sobrang tensyon, kinuha ni Marcelo ang cellphone gamit ang kanyang kaliwang kamay habang ang baril ay nananatiling nakaturo kina Helena. Habang binabasa ang mga mensahe, ang mukha ni Marcelo ay dahan-dahang nagbago. Mula sa galit, patungo sa isang mukha ng taong nawalan ng katinuan. No. This can't be happening. Clara? Anong nangyayari, Marcelo? Tanong ni Konsolasyon. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Ang lahat ng accounts? Empty. Walong ni Marcelo. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Ang mga wire transfer sa Vanguard? Sinimot ni Clara ang lahat ng personal accounts ko. She's gone, Mama. Clara is gone at dinala niya ang lahat. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Helena. Ang golden moment ng katarungan ay dahan-dahang dumarating. Nakita niya ang pagkawasak ni Marcelo. Hindi dahil sa kanya, kundi dahil sa sarili nitong kasakiman na nagbulag sa kanya sa katotohanang ang babaeng pinagpalit niya sa kanyang asawa ay ang mismong maglulubog sa kanya sa putik. I told you, Marcelo, ang magnanakaw ay laging ninanakawan din ng kapwa niya magnanakaw. Wika ni Helena nang may malamig na ngiti. Dahil sa sobrang galit at pagkapahiya, muling itinuon ni Marcelo ang baril kay Helena. Ang kanyang daliri ay nagsisimula ng bumunot sa gatilyo. Ikaw ang may kasalanan nito. Kung hindi ka naging pakialamero, hindi ito mangyayari. Sasama ka sa akin sa impyerno, Helena. Sa gitna ng tensyon, si Rafael, na kanina pa dahan-dahang kumukuha ng lakas, ay biglang kumilos. Sa kabila ng kanyang sugat, mabilis niyang hinila ang binti ni Marcelo, na naging sanhi ng pagkawala ng balanse ng huli. Ang tunog ng pagkasa ng baril ay umalingaw-ngaw sa loob ng kubo. Kasunod ang isang malakas na putok na tumama sa kisaming kawayan. Nagsimulang magkagulo. Ang usok mula sa baril ay humalo sa alikabok ng kubo. Sa gitna ng kaguluhan, narinig ni Helena ang malakas na iyak ni Mateo na nagising dahil sa ingay. Ang banang kungime Choizay, Helena mabilis na kinuha ang sanggol at sumilong sa ilalim ng mesa. Ngunit ang hindi nila inaasahan ay ang biglang pagpasok ng isang grupo ng mga lalaking nakasuot ng itim na uniforme, hindi mga tauhan ni Marcelo, kundi mga operatiba ng NBI. Drop the weapon! Police! Ang sigaw na pumuno sa buong paligid. Nabitawan ni Marcelo ang baril, ang kanyang mga kamay ay itinaas sa hangin habang ang kanyang muka ay puno ng kawalan ng pag-asa. Si Konsolasyon naman ay napasandal sa dingding. Ang kanyang perlas na kwintas ay tila sumasakal sa kanya habang ang mga posas ay dahan-dahang inilalapat sa kanyang mga kamay. Ngunit bago pa man tuluyang mailabas ang mga Azevedo, lumingon si Marcelo kay Helena na ngayon ay yakap-yakap si Mateo, habang si Rafael ay inaalalayan ng mga medical team. Hindi pa ito tapos, Helena. Bulong ng Marcelo. Ang kanyang boses ay puno ng puot. Ang DNA test, hinding-hindi mo mapapatunayan na anak ko yan. Mumiti si Helena. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tagumpay. Hindi ko na kailangang patunayan sa iyo, Marcelo. Dahil mula sa araw na ito, ang apelidong Azevedo ay hindi na magiging bahagi ng buhay namin. At ang DNA na tinutukoy mo? Baka magulat ka kung sino ang tunay na mawawala ng lahat kapag nalaman ng korte kung sino ka talaga.
Habang sinasakay ang mga Azevedo sa sasakyan ng mga pulis, isang operatiba ang lumapit kay Helena at nag-abot ng isang dokumento na nakuha nila mula sa sasakyan ni Marcelo. Ang hininga ni Helena ay tila huminto nang mabasa ang nakasulat. Hindi lang pala pera ang kinuha ni Clara. May iniwan siyang isang huling regalo para kay Helena. Isang dokumentong magbabago sa kapalaran ng lahat ng nasasangkot. Ang bawat kasinungalingan ay may hangganan. At sa oras na gumuho ang pader ng iyong panlilinlang, ang katotohanang iyong itinago ang siyang huling lilibing sa iyo. Ang paligid ay nabalot ng malamig na hangin ng madaling araw. Hinaluan ng asul at pulang ilaw mula sa mga sasakyan ng mga awtoridad na dahan-dahang umiikot sa masukal na bahagi ng Batangas. Ang tunog ng mga yabag ng sapatos sa tuyong dahon ay unti-unting lumalayo, kasabay ng pagsakay kina Marcelo at Doña Consolacion sa magkahiwalay na sasakyan ng pulis. Ang katahimikan ay bumabalik, ngunit hindi na ito ang katahimikang puno ng takot, kundi isang katahimikang nagdadala ng mga sagot. Nakatayo si Helena sa tabi ng ambulansya, kung saan nilalapatan ng unang lunas ang sugat ni Rafael. Hawak-hawak niya ang itim na folder na iniwan ni Clara, ang huling piraso ng puzzle na tila mas mabigat pa sa anumang halaga ng pera. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang binubuksan ang unang pahina. Ang bawat salitang nakasulat doon ay tila isang malakas na dagok na nagpabago sa takbo ng kanyang mundo. "Rafael, tingnan mo ito!" Bulong ni Helena. Ang kanyang tinig ay puno ng gulat at hindi makapaniwala. Lumingon si Rafael kahit na iniinda ang hapdi ng kanyang tagiliran habang binabalutan ito ng benda ng medik. Kinuha niya ang dokumento. Ito ay isang lumang ulat mula sa isang pribadong klinika sa Switzerland. May petsang 30 taon na ang nakalilipas. Ito ay isang confidential na medical record ni Don Alejandro Azevedo. "Hindi ito maaari," wika ni Rafael. Ang kanyang mga mata ay nanlaki habang binabasa ang diagnosis. Ayon dito, Don Alejandro was diagnosed with permanent sterility matapos ang isang aksidente nung kabataan niya. In short, he could never have biological children. Naramdaman ni Helena ang panlalamig ng kanyang buong pagkatao. Kung si Don Alejandro ay hindi nagkaroon ng anak, sino si Marcelo? Agad na binuksan ni Helena ang sumunod na dokumento. Isang notaryadong confession mula sa isang yumaong nurse na nagtrabaho sa pamilyang Azevedo. Nakasulat doon na si Doña Consolacion, sa takot na mawala ang kanyang karapatan sa yaman ng mga Azevedo dahil sa kawalan ng tagapagmana, ay kumuha ng isang sanggol mula sa isang malayong probinsya at ipinalabas na ito ang kanyang tunay na anak kay Don Alejandro. Si Marcelo ay hindi isang Azevedo. Siya ay isang batang kinuha mula sa kung saan, pinalaki sa karangyaan at ginawang kasangkapan ni Consolacion upang mapanatili ang kontrol sa imperyong kailanman ay hindi naman talaga para sa kanila. Ito ang dahilan kung bakit itinatago ni Consolacion si Don Alejandro. Wika ni Helena, ang bawat salita niya ay tila isang matalim na husga. Natatakot siya na baka sa huling sandali ng buhay ng matanda, aminin nito ang katotohanan o magpa-audit ng sariling dugo. Marcelo built his pride on a bloodline that doesn't exist. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Helena. Naalala niya ang bawat sandali na minaliit siya ni Marcelo dahil sa kanyang pinagmulan. Naalala niya ang pagkakahagis ng peking DNA result sa lobby ng kondo, ang panunumbat na ang anak niyang si Mateo ay isang bastardo. Ang lahat ng yon ay nagmula sa isang lalaking. Ang buong pagkakakilanlan ay isa ring malaking kasinungalingan. "The irony is suffocating, Rafael," dagdag ni Helena, habang pinagmamasdan ang sasakyan ng pulis kung saan nakakulong si Marcelo. "He disowned Mateo for not being his blood, yet he himself is the biggest imposter of them all. This changes everything, Helena," wika ni Rafael habang dahan-dahang tumatayo sa tulong ni Helena. Lahat ng ari-ari ang kinuha niya sa'yo, lahat ng accounts na inangkin niya sa ngalan ng mga Azevedo. Lahat yon ay walang legal na basehan. At ang mas mahalaga, si Mateo, bilang anak mo na naging asawa ng taong kinilalang legal na anak ni Aldo, ang may mas malakas na laban sa korte, lalo na't hawak natin ang katotohanan tungkol sa lolo niya. Sa gitna ng kanilang usapan, isang operatiba ng NBI ang lumapit sa kanila.
Ma'am, attorney, may natagpuan kaming isang facility sa dulo ng property na ito. Isang medical room na nakatago sa likod ng library. May isang matandang lalaki roon. He's sedated, but he's alive. Nagmadaling sumama sina Helena at Rafael sa mga awtoridad. Pagpasok nila sa silid na amoy gamot at lumang hininga, nakita nila ang isang matandang lalaki na nakahiga sa isang hospital bed. Ang kanyang mukha ay payat, ang kanyang buhok ay maputing-maputi. Ngunit ang kanyang mga mata, kahit bahagyang nakapikit, ay may bahid ng talino at kapayapaan. Dahan-dahang lumapit si Helena. Ito si Don Alejandro. Ang tunay na haligi ng mga Azevedo na ginawang bilanggo sa sarili niyang pamamahay. Nang maramdaman ng matanda ang presensya ni Helena, dahan-dahan itong dumilat at tumingin sa kanya. Isang mahinang tunog ng paghinga ang lumabas sa mga labi ng matanda, at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman ni Helena na ang katarungan ay hindi na lamang isang salita sa mga libro ng auditor. Ngunit habang tinitingnan ni Helena ang matanda, napansin niya ang isang bagay na nakasuot sa leeg nito. Isang maliit na locket katulad ng litratong nakita niya sa mesa ni Rafael. Dahan-dahang binuksan ng matanda ang kanyang kamay at dun ay nakita ang isang kupas na papel na may nakasulat na pangalan. Ang pangalang nakasulat doon ay hindi pangalan ni Marcelo, kundi ang pangalan ng isang babaeng matagal nang nawawala. At sa ibaba nito ay isang petsa ng kapanganakan na tumutugma sa kaarawan ni Helena. Napahawak si Helena sa kanyang dibdib. Ang tunay na DNA test na dapat nilang katakutan ay hindi ang kay Mateo, kundi ang katotohanang nag-uugnay sa kanya sa matandang nasa harap niya. Ang bawat maskarang isinuot mo para linlangin ang mundo ay dahan-dahang nalalaglag, at sa ilalim nito walang natitira kundi ang isang kaluluwang hubad at puno ng dumi. Ang silid na kinaroroonan ni Don Alejandro ay nababalot ng amoy ng antiseptic at ng tila balumang alikabok ng nakaraan. Sa gitna ng katahimikan, ang tanging naririnig ay ang mahinang pag-ugong ng medical monitor at ang gapi na paghinga ng matanda. Hawak ni Helena ang piraso ng papel na tila ba naging isang mainit na uling sa kanyang palad. Ang kanyang pangalan at ang kanyang kaarawan, isang katotohanang matagal na palang naghihintay na matagpuan sa ilalim ng mga kasinungalingan ng mga Azevedo. Don Alejandro, sino po ang babaeng ito sa litrato? Ang tanong ni Helena. Ang kanyang boses ay halos isang bulong na nanginginig sa matinding emosyon. Dahan-dahang itinaas ng matanda ang kanyang nanginginig na kamay. Itinuro ang locket na nasa leeg niya. Sa tulong ni Rafael, binuksan ni Helena ang maliit na alahas. Sa loob nito ay ang mukha ng isang babaeng kamukhang-kamukha niya, ang kanyang ina. Ngunit may kasama itong isang sulat na nakatupi ng maliit. Elena, ang aking anak. Ang mahinang sambit ni Don Alejandro. Ang kanyang boses ay tila isang tuyong dahon na hinihipan ng hangin. Ipinadala kita palayo, para protektahan ka. Akala ko, ligtas ka na. Naramdaman ni Helena ang isang malakas na dagundong sa kanyang puso. Ang ina ni Helena ay hindi lamang isang simpleng babae mula sa probinsya. Siya ang bunga ng lihim na pagmamahala ni Don Alejandro at ng babaeng pinakamahal nito. Bago pa man pumasok sa eksena ang mapanirang si Konsolasyon. Upang makuha ang yaman, pinalabas ni Konsolasyon na patay na ang bata at ang ina nito, habang lihim niyang ipinatapon ang mga ito sa malayo. At ang mas malala, kumuha siya ng isang sanggol mula sa isang mahirap na pamilya, si Marcelo, upang magsilbing placeholder sa kanyang trono. Habang nagaganap ang pagtatagpong ito sa loob ng pasilidad, sa kabilang bahagi ng lungsod, sa loob ng isang madilim at malamig na selda, si Marcelo ay tila isang hayop na nakakulong. Ang kanyang dating makinis at mamahaling suit ay punong-puno na ng dumi at pawis. Ang bawat kalansing ng rehas ay tila isang pangungutya sa kanyang dating kapangyarihan. Hindi niyo ako pwedeng ikulong dito? I am an Azevedo. I am the CEO of Azevedo Group. Sigaw ni Marcelo habang marahas niyang kinakalampag ang bakal na pinto ng selda. Ang kanyang mga mata ay nanglilisik, tila nawawala na sa katinuan. Tumigil ka na, Marcelo. Wala ka ng imperyong babalikan.
Isang malamig na tinig ang sumagot mula sa labas ng rehas. Lumitaw si Doña Consolacion. Nakasalukuyan ding binabantayan ng mga pulis habang hinihintay ang kanyang transfer. Ngunit sa pagkakataong ito, wala na ang kanyang mga perlas at ang kanyang mapagmataas na tingin. Ang kanyang muka ay tila tumanda ng 10 taon sa loob lamang ng isang gabi. "Mama! Gawin mo ang lahat! Bayaran mo sila! Ilabas mo ako rito!" Ang pagsusumamang ni Marcelo, ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Tumingin si Consolacion sa kanya nang may halong awa at pagkamuhi. "Wala na tayong pera, Marcelo. Sinimot ni Clara ang lahat. At ang pinakamasakit, natagpuan na nila si Alejandro. Alam na nila ang lahat." "Anong alam? Na anak mo ako? Yun ang mahalaga," giit ni Marcelo. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Consolacion. "Iyon ang pagkakamali mo, Marcelo. Hindi kita anak. Kinuha lang kita sa isang squatter area dahil kailangan ko ng lalaking tagapagmana para makuha ang tiwala ng Board of Directors. Wala kang dugong Azevedo. Isang hamak na pulubi ka lang na binihisan ko ng ginto, pero sa loob, basura ka pa rin." Naniga si Marcelo. Ang bawat salita ni Consolacion ay tila isang malakas na sampal na nagpaguho sa tanging bagay na nagbibigay sa kanya ng halaga, ang kanyang pangalan. Ang kanyang buong pagkatao, ang kanyang kayabangan, at ang pagtrato niya kay Helena ay nakabase sa isang dugong, hindi naman dumadaloy sa kanyang mga ugat. "No! No! Nagsisinungaling ka! I am Marcelo Azevedo!" sigaw niya. Ngunit ang kanyang tinig ay naging isang mahinang hikbi na lamang. Napaupo siya sa maduming sahig ng selda. Ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang mukha, habang ang katotohanan ay dahan-dahang lumulunod sa kanya. Samantala sa Batangas, dahan-dahang inayos ni Helena ang una ni Don Alejandro. Lumingon siya kay Rafael. Ang kanyang mga mata ay nagniningning hindi dahil sa yaman na maaari niyang makuha, kundi dahil sa danggal na sa wakas ay nabawi na niya. "Tatapusin natin ito, Rafael," wika ni Helena. Ang kanyang tinig ay puno ng otoridad. "Hindi lang para sa akin, kundi para kay Mateo. Upang lumaki siya sa isang mundong ang katotohanan, ang pinakamataas na batas." Ngunit habang naghahanda silang ilipat si Don Alejandro sa isang ligtas na ospital, isang tawag ang natanggap ni Rafael. Ang muka ng abogado ay biglang nagbago, ang kanyang panga ay nag-igting sa galit. "Anong ibig mo sabihing nakatakas si Clara?" tanong ni Rafael sa kabilang linya. Lumingon si Helena, ang kanyang puso ay muling kinabahan. "Anong nangyari?" "Si Clara. Hindi lang siya basta tumakas dala ang pera," wika ni Rafael habang nakatingin ng diretsyo kay Helena. May iniwan siyang huling mensahe. Sinasabi niya kung hindi mo ibibigay sa kanya ang mga documents tungkol sa Vanguard, ang susunod na hihinto ang pagtibok ng puso ay hindi si Don Alejandro, kundi ang batang kinuha ng kanyang mga tauhan habang abala ang lahat sa pasilidad. Napatingin si Helena sa crib kung saan dapat ay natutulog si Mateo. Ang crib ay blanco. Ang tanging naroon na lamang ay ang maliit na asul na sapatos ng kanyang anak, na tila ba isang piping saksi sa muling pag-atake ng kadiliman. Ang pinakamasakit na katahimikan ay hindi ang kawalan ng tunog, kundi ang hindi mo na marinig ang munting paghinga ng iyong anak sa loob ng kanyang tiyan. Nakatitig si Helena sa blangkong crib ni Mateo. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang nag-iisang asul na sapatos na naiwan. Ang bawat hibla ng tela nito ay tila nagdadala ng amoy ng gatas at ng sanggol, isang amoy na ngayon ay tila isang malupit na alaala. Ang hangin sa loob ng pasilidad ay tila naging yelo. Bawat hininga ni Helena ay may kasamang hapdi na humihiwa sa kanyang baga. "Helena, makukuha natin siya. Hahanapin natin ang kuta ni Clara," wika ni Rafael. Ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi habang pilit niyang tinitiis ang sakit ng kanyang sugat upang alalayan ang babaeng unti-unti nang naglalaho sa sariling pighati. Ngunit hindi sumagot si Helena. Dahan-dahan siyang tumayo, ang kanyang mga mata na kanina ay puno ng luha, ay biglang naging malamig at matalim gaya ng isang kumpas ng auditor na handang mag-audit ng buhay ng isang tao.
Inilabas niya ang kanyang cellphone nang marinig ang isang mahinang notification. Isang video message. Sa screen, nakita niya si Clara. Wala na ang ayos nito. Ang buhok ay gulo-gulo at ang mga mata ay puno ng kabaliwan. Sa likuan niya, makikita ang isang madilim na warehouse at ang isang basket kung saan naroon ang umiiyak na si Mateo. Isang oras, Helena. Ang boses ni Clara ay puno ng desperation at puot. Dalhin mo ang lahat ng original files ng Vanguard sa lumang pier. Isang maling galaw, isang pulis na makita ko. Hinding-hindi mo na mayayakap ang anak mo. I don't care about the Azevedo money anymore. I just want my freedom, and you're going to give it to me. Huwag kang magkakamaling saktan ang anak ko, Clara. Bulong ni Helena sa screen, kahit alam niyang hindi siya naririnig nito. Dahil kung ang mga Azevedo ay naitapon ko sa kulungan, ikaw ay ililibing ko sa sarili mong mga kasalanan. Dinala sila ng tadhana sa isang abandonadong pier sa dulo ng Cavite. Ang tunog ng mga alon na humahampas sa mga kalawanging poste ng pantalan ay tila isang malungkot na awit ng kamatayan. Ang amoy ng alat at nabubulok na kahoy ay humahalo sa kaba sa dibdib ni Helena. Nakatayo si Clara sa dulo ng isang mataas na plataporma. Hawak ang basket ni Mateo. Sa ibaba nito ay ang madilim at malalim na dagat. Sa kabilang kamay ni Clara ay ang isang lighter. Tila ba handa nitong sunugin ang huling pag-asa ni Helena kung hindi ito susunod. Ibaba mo ang bata, Clara. Narito na ang mga dokumento. Sigaw ni Helena habang itinataas ang folder. Maingat siyang humahakbang. Bawat pagtapak ng kanyang sapatos sa bulok na kahoy ay tila isang sugal sa buhay at kamatayan. Ihagis mo yan dito! Now! Sigaw ni Clara. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa dilim. Helena? Wag! Baka saktan niya pa rin si Mateo kapag nakuha niya ang files. Bulong ni Rafael mula sa likuran ng isang malaking container van, handang sumugod sa sandaling makakita ng pagkakataon. Ngunit may ibang plano si Helena. Alam niya ang sikolohian ng mga taong katulad ni Clara. Clara, akala mo ba ay itong papel na ito ang magliligtas sa iyo? Itong mga dokumentong ito ay pirmado ni Marcelo gamit ang peking pangalan ng mga Azevedo. Wala itong halaga kung walang pirma ni Don Alejandro, ang tunay na may-ari ng lahat. Natigilan si Clara. Ang kanyang kamay na humahawak sa lighter ay bahagyang langinig. Anong sinasabi mo? Ang kailangan mo ay ang buhay na selyo ni Don Alejandro. At alam mo kung sino ang kaisa-isang taong kinikilala niya ngayon? Ako. Wika ni Helena. Ang bawat hakbang niya ay lalong lumalapit. Ibigay mo sa akin si Mateo at ibibigay ko sa iyo ang otorisasyon para makuha mo ang lahat ng pera sa Switzerland. Money for my son. Isang patas na palitan. Sa sandaling yon, ang kasakiman ni Clara ay muling nangibabaw sa kanyang takot. Dahan-dahan niyang ibinaba ang basket sa semento ng plataporma. Ngunit bago pa man makaabot si Helena, isang malakas na tunog ng sirena ang umalingaw-ngaw sa paligid. Traidor ka! Sabi ko walang pulis! Sigaw ni Clara. Sa gitna ng kanyang galit, sinipa niya ang basket patungo sa gilid ng plataporma. Mateo! Ang sigaw ni Helena ay yumanig sa buong pier. Sa isang iglap, tumalon si Rafael upang saluhin ang basket bago pa ito tuluyang mahulog sa dagat. Ang tunog ng pagkakalampag ng katawan ni Rafael sa matitigas na kahoy ay narinig sa buong paligid. Ngunit ang mahalaga ay nasa loob ng kanyang mga bisig, ang umiiyak ngunit ligtas na si Mateo. Samantala, sinubukan ni Clara na tumakbo. Ngunit hinarangan siya ni Helena. Sa unang pagkakataon, hindi na ang mahining auditor ang nakaharap ni Clara. Isang malakas na sampal ang dumapo sa mukha ni Clara. Isang sampal na naglalaman ng lahat ng sakit mula sa lobby ng kondo, mula sa ulan sa labas ng mansyon, at mula sa bawat gabing pighati. Yan ay para sa dangal ko na tinapakan nyo, wika ni Helena, kasunod ang isa pang sampal. At yan ay para sa anak ko. Bumagsak si Clara sa sahig, umiiyak at nagmamakaawa, habang ang mga operatiba ng pulisya ay dahan-dahang lumalapit upang pusasan siya. Wala ng ganda, wala ng yaman, wala ng tadhana, kundi ang mabulok sa likod ng rehas. Nang makuha ni Helena si Mateo mula sa mga bisig ni Rafael, tila ba bumalik ang bawat kulay sa kanyang mundo.
Ang init ng katawan ng sanggol sa kanyang dibdib ay ang pinakamagandang pakiramdam sa buong sansinukob. Tumingin siya kay Rafael na sa kabila ng dugo ang mga siko at pagod na muka ay nagawa pa ring ni umiti sa kanya. Tapos na, Helena. Malaya na kayo, bulong ni Rafael. Ngunit habang papalayo sila sa pier, lumingon si Helena sa madilim na dagat. Ang tanikala ng nakaraan ay tuluyan ng naputol. Wala na ang mga Azevedo, wala na ang mga kasinungalingan. Pero alam ni Helena na ang tunay na laban para sa paghilom ay nagsisimula pa lamang. At sa pagkakataong ito, hindi lang siya isang biktima o isang auditor. Siya ay isang ina na handang bumuo ng bagong bukas. Gayunpaman, isang huling tawag ang natanggap ni Helena mula sa ospital kung saan naroon ang kanyang lolo na si Don Alejandro. Ang balitang hatid nito ay maghahatid sa kanya sa isang huling desisyon na susubok sa kanyang kakayahang magpatawad. Ang bawat luhang pumatak sa gitna ng ulan ay naging pataba sa lupang sinilangan ng isang bagong pangarap. Isang pangarap na hindi na nakabatay sa ginto, kundi sa tunay na pagmamahal. Ang amoy ng mga sariwang bulaklak at bagong pinturang pader ang bumati kay Helena pagpasok niya sa lobby ng isang lumang gusali sa gitna ng Maynila. Ngunit hindi na ito ang lobby ng kondo kung saan siya huling pinahiya. Ito na ang tahanan ng pag-asa. Ang foundation na itinayo niya gamit ang yaman na pormal nang ipinamana sa kanya ng kanyang lolo, si Don Alejandro, bago ito tuluyang pumanaaw ng may kapayapaan sa kanyang puso. Pinagmasdan ni Helena ang paligid. Ang mga pader ay puno ng mga letra to ng mga kababaihang tinutulungan ng foundation, mga inang biktima ng karahasan, maasasawang itinakil, at mga babaeng nahanap ang kanilang lakas sa gitna ng kahinaan. Bilang isang auditor, hindi na mga transaksyon ng mga korporasyon ang kanyang sinusuri, kundi ang mga buhay na dahan-dahang itinatayo mula sa pagkakadapa. Ma'am Helena, handa na po ang lahat para sa inaugurasyon, wika ni Maria, isa sa mga tauhan niya na dati ay isa ring biktima ng pang-aabuso. Tumanggo si Helena. Ang kanyang mukha ay nagnaningning sa isang uri ng ganda na hindi kayang ibigay ng anumang makeup. Hawak niya sa kanyang bisig si Mateo, na ngayon ay malusog at masayahin, tila ba wala ng bakas ng takot mula sa gabing yon sa pier. Ngunit bago siya lumabas upang harapin ang mga bisita, isang pamilyar na bulto ang lumitaw sa pintuan. Si Rafael. Nakasuot ito ng isang simpleng barong. Ang kanyang mga mata ay nananatiling puno ng init at proteksyon. Ang sugat sa kanyang tagiliran ay magaling na, nguit ang mga alaala ng kanilang paglalakbay ay mananatiling nakaukit sa kanilang mga puso. You look beautiful, Helena. Pulong ni Rafael habang dahan-dahang lumalapit. Kinuha niya si Mateo mula sa mga bisig ni Helena upang bigyan ito ng pagkakataong makapag-ayos. Don Alejandro would be so proud of you. Ginawa mo ang legacy ng mga Azevedo na isang instrumento ng paghilom, hindi ng pananakit. Hindi ko ito magagawa kung wala ka, Rafael. Sagot ni Helena. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang pumatong sa braso ni Rafael. Salamat sa hindi pag-iwan sa akin noon. Ang tanging dala ko lang ay ang dumi ng ulan at ang bigat ng pighati. Ngunit sa gitna ng kanilang kaligayahan, naalala ni Helena ang kanyang huling pagbisita sa kulungan noong nakaraang linggo. Nakita niya roon si Marcelo. Wala na ang kislap sa mga mata nito. Ang balat ay naging maputla at ang bawat salita nito ay puno ng pagsisisi na huli na ang lahat. Sinubukan nitong humingi ng tawad. Hindi dahil sa mahal niya si Helena, kundi dahil sa desperasyong mabawasan ang kanyang sentensya. Sa harap ni Marcelo, hindi nakaramdam si Helena ng galit. Ang tanging naramdaman niya ay awa para sa isang taong binuo ang kanyang buong pagkatao sa isang kasinungalingan. Pinapatawad na kita, Marcelo, wika ni Helena sa kanya sa likod ng rehas. Pero hindi ibig sabihin noon ay makakalimutan ng batas ang ginawa mo. Ang pagpapatawad ko ay para sa aking katahimikan, hindi para sa ingkalayaan. Bumalik ang diwa ni Helena sa kasalukuyan nang marinig ang palakpakan ng mga tao sa labas. Ito na ang sandali ng kanyang tagumpay. Isang tagumpay na hindi nasusukat sa bilyong pisong nasa bangko,
kundi sa bawat ngiti ng mga babaeng muling nakakatayo sa sarili nilang mga paa. "Handa ka na?" tanong ni Rafael habang iniaabot ang kanyang kamay. "Higit pa sa handa," sagot ni Helena. Habang naglalakad sila patungo sa entablado, naramdaman ni Helena ang mahinang pagpisil ni Rafael sa kanyang kamay. Ang bawat hakbang nila ay tila isang pangako ng isang bagong simula. Ngunit bago pa man niya matapos ang kanyang speech, isang bata ang lumapit sa kanya at nag-abot ng isang sobreng itim. Nanigas si Helena. Ang sobreng iyon ay may tatak na pamilyar. Ang selyo ni Doña Consolacion mula sa loob ng mental facility kung saan ito inilipat dahil sa pagkawasak ng bait nito. Dahan-dahang binuksan ni Helena ang sobre sa ilalim ng entablado, malayo sa paningin ng iba. Sa loob nito ay ang isang maliit na susi at isang note na may nakasulat na, "Ang huling sikreto ni Alejandro ay hindi nasa Switzerland. Ito ay nasa ilalim ng kaway, yung papag kung saan mo siya nahanap. May isang bagay na hinding-hindi nahanap ni Rafael. Isang bagay na magbabago sa tingin mo sa iyong ina." Naramdaman ni Helena ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Akala niya ay tapos na ang lahat. Akala niya ay malaya na siya. Ngunit ang munting susing iyon ay tila isang mitya ng isang panibagong pasabog. Lumingon siya kay Rafael na ngayon ay abala sa pakikipag-usap sa mga donor. Sasabihin ba niya? O hahayaan na lang niyang manatiling nakabaon ang huling lihim ng mga Azevedo? Sa dapit hapon ng buhay, kung kailan ang kulay ng langit ay nagtatagpo sa pagitan ng kahel at lila, doon matatagpuan ang tunay na kahulugan ng kapayapaan. Ang simoy ng hangin sa probinsya ay may hatid na amoy ng tuyong damo at sariwang lupa, isang halimuyak na malayo sa polusyon at ingay ng lungsod na minsang sumakal sa pagkatao ni Helena. Nakatayo si Helena sa harap ng lumang kubo kung saan niya natagpuan si Don Alejandro. Hawak niya ang maliit na sus ing ibinigay ni Consolacion. Ang bawat hakbang niya sa kawayang sahig ay naglalabas ng mahinang tunog ng pagkuskos ng kahoy, tila ba ang bawat hibla nito ay bumubulong ng mga lihim na matagal nang ibinaon. Dahan-dahan siyang lumuhod at kinapa ang ilalim ng papag. Doon, sa isang maliit na siwang, naramdaman niya ang isang metal na kahon. Ang tunog ng susi na umiikot sa kinakalawang na trangka ay tila isang hudyat ng pagtatapos. Inaasahan ni Helena ang mga iyas o titulo ng lupa, ngunit ang bumungad sa kanya ay mga tumpok ng lumang sulat at isang kupas na talaarawan. Ito ang talaarawan ng kanyang ina. Sa pagbabasa ni Helena, ang bawat salita ay tila isang haplos sa kanyang kaluluwa. Nalaman niya na ang kanyang ina ay hindi umalis dahil sa takot, kundi dahil sa pagmamahal. Alam ng kanyang ina ang panganib na dala ng pamilya Azevedo at pinili nitong mamuhay sa hirap upang siguraduhin na si Helena ay lalaking may malinis na konsensya, malayo sa lason ng kasakiman. Ang huling hiling ni Don Alejandro sa kanyang mga sulat ay hindi ang pagpapanatili ng yaman, kundi ang mahanap ni Helena ang kayamanang hindi nananakaw ng sinuman. Ang danggal ng isang babaeng marunong tumayo sa sarili niyang mga paa. Dahan-dahang isinara ni Helena ang kahon. Wala na ang kaba. Wala na ang pag-aalinlangan. Ang huling susing ito ay hindi nagbukas ng isang bagong drama, kundi tuluyan ng nagsara sa pinto ng kanyang mapait na nakaraan. "Mami! Mami!" Ang masayang sigaw ni Mateo ay pumutol sa kanyang malalim na pag-iisip. Lumingon si Helena at nakita ang kanyang anak na tumatakbo sa damuhan, hinahabol ng isang aso. Sa likuran nito, nakatayo si Rafael, bitbit ang isang tray ng merienda. Ang ngiti ni Rafael ay tila ang sikat ng araw na nagbibigay ng init sa kanyang buong pagkatao. "Helena, let's go! Lumalamig na ang tsaa." Tawag ni Rafael, ang boses ay puno ng kalinga at katiyakan. Lumapit si Helena sa kanila. Sa pagkakataong ito, hindi na siya ang auditor na naghahanap ng mali sa mga numero. Siya na ang babaeng nahanap ang tamang balanse sa kanyang buhay. Sa bawat haplos niya sa buhok ni Mateo at sa bawat pagtitig niya sa mga mata ni Rafael, alam niyang hanap na niya ang kanyang tunay na tahanan.
Ang mga Acevedo ay naging bahagi na lamang ng mga balitang mabilis na nalilimutan. Si Marcelo at Consolacion ay nahaharap sa habang-buhay na pagbabayad sa loob ng rehas, habang ang kanilang pangalan ay dahan-dahang binubura ng panahon. Ngunit si Helena, sa kanyang simpleng buhay sa probinsya at sa kanyang foundation sa Maynila, ay patuloy na nagsusulat ng isang kwentong, ang tinta ay hindi ginto, kundi pag-asa. Habang ang araw ay tuluyan ng lumulubog sa likod ng mga bundok, isinandal ni Helena ang kanyang ulo sa balikat ni Rafael. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, naramdaman niya ang munting kamay ni Mateo na humahawak sa kanyang daliri. Ito ang tagumpay na kailanman ay hindi matatawaran. Isang tagumpay na binuo mula sa mga luha, pinatibay ng katotohanan, at pinatamis ng isang pag-ibig na handang maghintay at magsakripisyo. Dito sa silong ng langit, ang puso ni Helena ay sa wakas ay malaya na.